Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Gaya pa rin ng dati, ako pa rin ay nagpapaalala sa inyo ng maraming iba't ibang mga bagay. Nagpapaalala ko lang muli sa inyo, Pilipinas, na hindi ka dapat maging masyadong mabait sa mga tao. Bakit? Kasi yung mga tao, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan, they will try to exploit your kindness. Yung mga iba sa kanila, pipiliting harabasin na baka sakali na maiasa na nila sa iyo lahat ng mga problema nila. Pilipinas, ingatan mo ang sarili mo. Masyadong maraming gutom na buhaya sa lipunan. Masyadong maraming tao na hindi gustong magtrabaho, ang gusto iasa na lang sa iba. Lahat ng problema ng buhay nila, isama mo na rin pati mga personal na pangangailangan nila. Papaalala ko lang sa iyo, Pilipinas, na yung mga taong naka-survival instinct, yung mga nasa ilailalim ng lipunan, and I am not talking about all of them. I am talking about so many people, and we are not speaking about the poor individuals. We are talking about those mindsets na survival of the fittest ang importante, elimination of the weak. Minsan, may mga pagkakataon na yung mga tao na yun napapagkamalian na yung kabaitan mo ay kahinaan. Kung maaari, pipilitin ka nilang harabasin. Pipilitin nilang iasa sa iyo lahat. Pipilitin nilang makuha sa iyo kung maaari lahat-lahat. At napakaraming OFW ang dumaan sa ganyan. At napakaraming iba't ibang mga meron sa buhay ang naubos ang meron nila. Ang meron sila kakabigay ng kakabigay sa kung kani-kanino. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. Hindi lahat ng panahon dapat magbigay ka sa taong humihingi. At hindi lahat ng panahon dapat tulungan mo ang humihingi ng tulong. Matuto kang malaman kung sino-sino sa kanila yung tinutulungan yung sarili nila. At matuto ka ring malaman kung sino-sino sa kanila yung pinipilit na lang iasa sa iyo lahat ng problema nila. Kapag minsang panahon, nasa Pilipinas ka, magkakasama tayo rito, wala naman masyadong lumalapit sa iyo para humingi ng tulong. Pero biglang-bigla, nung nalaman na nasa abroad ka, lahat na lang ng tao, lahat na lang ng kadugo, lahat na lang ng kaibigan, lahat na lang ng kakilala, biglang ikaw na ngayon yung kaisa-isang makakapagsalba sa kanila sa pagkamiserable ng mga buhay nila. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. Napakaraming gutom na buhaya sa lipunan. At ipinapaalala ko pa rin sa iyo, gaya ng palagi kong pagpapaalala, na yung mga tamad, mga taong ayaw maghanap buhay, wala ka namang sakit, wala kang kapansanan, lampas ka ng 18, hindi ka pa senior citizen, wala kang karapatang kumain. Ipapaalala ko lang ulit sa inyo na hindi lahat ng mga taong tinutulungan ninyo kailangan ng tulong. May mga tao, tinutulungan kayo, hindi nila kailangan yung tulong. Gusto lang nilang magpatulong dahil sa katamaran at sa luho nila sa katawan. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. Sige, magbabasa na muna ako ng mga comments. Puro ka naman salita, ayaw mo sagutin yung mga sinasabi sa'yo. Kung gusto mo, ikaw na lang umakyat dito. Halika, iakit kita rito. Ikaw magsabi sinasabi sa akin. Sagutin pa mo mismo isa-isa. Eto na, inaakit na kita. Karizel Loft. Liga, dali, umakyat ka rito. Inaakit kita.
Ano ka, Rizel? Ano yung sinasabi mong sinasabi sa akin na hindi ko sinasagot? Ikaw na magsalita. Binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag mo akong ngitian. Hindi ako natutuwa sa'yo. Ano yung sinasabi mo na sinasabi sa akin na hindi ko sinasagot? Sagot. Ano, inaantay kitang magsalita. Kita mo? Alam mo, Pilipinas, napakadali nitong mga tao na to eh. Napakadaling kausap nitong mga tao na to eh. Yung mga bobo-bobong basher, tama? Tama? O, ngayon inakyat ka, di ka makapagsalita ngayon. Susunod, sisiguraduhin ninyo na yung mga akusasyon ninyo, kaya nyong panindigan. Uulitin ko, susunod, na mambabash kayo ng kahit na sino, o magsasalita kayo ng kahit ano sa kahit kanino, yung mga akusasyon ninyo, kaya nyong panindigan. Kasi ang balas ninyo, Chichester Pake na ninyo, napakamalas mo, Chichester Pake na mo. O yan, gago, ano ka ngayon? Biglang baba ka ngayon. Asan ngayon yung sinasabi mong mga akusasyon sa akin na hindi ko sinasagot? Asan? Alam mo, hindi ako natatakot sa inyo. Kahit anong halongkatin ninyo, sasagutin ko lahat yan diretso. Hindi ako natatakot sa inyo. Nagkamali kayo ng kinana. Ganun lang kasimple yun. At mo, ngayon, babanat ka ngayon, sasabihin mo, game, o sige, akit kita uli. Akit kita uli, pagbibigyan kita. Ay, naakit na kita. Confirm mo na. Bro. Bro. Diretsuin mo na. Ano yung sinasabi mo? Ay, tanong ka rin ah. Inaantay kitang magsalita. Hello. Inaantay kitang magsalita. Ano yung sinasabi mo na akusasyon na hindi ko sinasagot? Sabi ko lang din kasi yung mga sinasabi mo. Inaantay kong sabihin mo kung ano yung akusasyon na sinasabi mo na hindi ko sinasagot. Tika nga. Labo mo eh. Lasing ka ba? Di naman. May tapang lang parang ikaw. Uulitin ko, tinatanong kita. Ano yung sinasabi mo na akusasyon na hindi ko sinasagot? Tamo? Diba? Nagkamali kayo ng kinana. Nagkamali kayo ng kinana. Tapos ngayon, bigla kang bababa. Diba? Susunod, sisiguraduhin yung kaya niyong panindigan. Magharap kayo ng ebidensya. Hindi yung mag-iimbento kayo ng mga bagay na kinunklusyon nyo lang sa sarili ninyo. Lasing pa kayo, aakit kayo sa live ko, mukha kayong tanga. O gago, tangin na mo, makikita mo ngayon ito, pagising mo sa umaga, yayariin ka ng mga tao. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Sige na, next na tayo, next na. Alam mo, Pilipinas, yung mga tatay ninyo, pagka ganyang lasing na, patulugin nyo na, wag nyo nang pinapahawak ng cellphone. Putang ina naman eh. Para kayong tanga eh. Mga tatay ninyo, patulugin nyo na pagka lasing na. Hindi yung tanga na, aakyat pa sa live ko, manggugulo pa rito. Sige na. Yung kung sino yung gusto kumakit sa live, you're welcome para mag-request na makaakit sa live ko. Yung mga iba, bigyan nyo nga ng leksyon yung putang inang yan. Para pag nalasing, hindi nagmamaoy. Bigyan nyo ng leksyon yan. Sige, let's go. Sinong gusto kumakit sa live? Doon tayo sa mga gusto kumakit sa live. Pwede kong basahin itong mga tanong nyo dito. Pero mas prefer ko na kayo personal yung magtanong na diretso.
Sige, sinong gusto umakyat sa live, you are welcome para mag-request na makaakyat sa live. Either type nyo ako para mabasa ko rito, or pwede kayong dun sa tabi ng share button sa baba, meron dyang option para mag-request umakyat sa live. Medyo maulan yung panahon ngayon, so baka medyo magtagal ako ng konti sa pagla-live. Sana nga lang tumigil yung ulan. Kasi malakas yung ulan. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung overlooking. Malakas ngayon yung ulan. Sabi nung isa, sorry lag. Ito yung kaninang basher. Sorry daw, lag. Hindi ka lag, Brad. Lasing ka. Tapos kinancel mo. Nakita ko yung daliri mo eh. Tadaanin mo pang lag-lag pa. Hindi lag. Binaba mo talaga. Natakot ka sa akin. Yun ang totoo. Kinakastigo ka na. Hindi ka makapagbigay ng detalye eh. Paulit-ulit ako sa iyo ng tanong eh. Ato, nag-aakit na isa. Biyahirong bugoy. Let's go. Oh, ba't dinecline? Akit ka na, may tanong ka, akit ka lang. Relax lang kayo, basta hindi kayo basher, hindi ko kayo babalugbugin. Ganun lang yun, just be logical. Biyerong bugoy, liga na, let's go. Akit na sa live, let's go. Oh. Okay, wala. Sige, next tayo, next. Good morning. Saan location mo ba't sobrang ulan? Andito ako sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Bundok kasi ito. So expected nyo na, dito muna unang umuulan. Okay, sige. Usog-usog lang ako ng kapiraso. Kenneth, let's go. Kenneth. Mga gusto kong makit sa live, you're welcome. Hello, sir. Brother, good morning. Taga saan ka? Mindanao po. Mindanao. Okay, ano tanong mo, brother? Sa kalagayan ko po ngayon, may anak po ako ngayon na 1 year old. Tsaka nagdadalawang isip ako na mag-abroad ba or magnegosyo na lang dito. Yung kalagayan din namin, sa totoo lang, may kaya naman po kami. But, okay. Yung career ko kasi, sir, is pang OFW, yung aircraft mechanic. Brother, medyo nahihirapan akong madinig ka kasi medyo malakas yung ulan dito. Pakilakasan mo ng konti. Yung career mo ngayon, ano? Yung nag-graduate ko po is aircraft mechanic, pang OFW yun eh. Okay. Tapos nagdadalawang isip pa ako kung worth it pa ba mag-OFW eh. Hindi naman automatic na pag aircraft mechanic ka pang OFW yun, brother eh. Meron din naman tayo mga aeroplano rito sa Pilipinas. Pero wala kasing sir eh. Parang kung OFW talaga yung mataas na sahod eh. Yun ang problema mo. Naghahanap ka ng mataas sa sahod. Yes. Wala ka ngayon pinag-aiba doon sa mga domestic helper na meron naman, pwede namang may option dito ng mga tulong sila pero pinipilit nilang mag-abroad. Bakit? Kasi mas malaki nga sahod. Totoo namang mas malaki dito sahod sa ibang bansa eh. Diba? Para sa akin, imbalance kasi sir eh. Imbalance yung life eh. Kung nasa OFW. Imbalance talaga. Kaya nga, doon ka na ngayon mamimili. Ano ba pipiliin mo? Pera mo o pamilya mo? Kasi may pera din naman dito sa Pilipinas eh. Maliit nga lang. Kaso napipressure din kasi ako sir sa parents ko kasi yung parents ko parang laki ng professions kasi sila. Yung papa ko geodetic engineer, yung mama ko is teacher. Tsaka parang nasa thought ko ba nga kailangan ko din ng parang badge na gano'n na at least. Ang tawag dyan, peer pressure, brother. Although hindi mo naman peers yung magulang mo, peer pressure pa rin yun. Sa akin, consider ko na peer pressure yun eh. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, nape-pressure ka kasi pakiramdam mo, mas successful sila kaysa sa'yo. Ano pa yun expect mo? Yung magulang mo maging mas butota kaysa sa'yo. Normal yun, brother. Yun nga, talaga ang tama. Ano ka ba? Yun talaga ang tama. Dapat talaga ang mga magulang mo mas successful talaga kaysa sa'yo. And there will come a time na dapat mas maging successful ka kaysa sa kanila. Wala namang problema ron kung hindi ka maging mas successful kaysa sa kanila. Pero ang pinaka-bottom line nun, ang bottom line lang naman ng buhay, brother, you be a kind person eh. Maganda kung marami kang pumapasok na pera, pero wala namang masama maging mahirap. Huwag kang magkamali, brother.
Kasi tinan mo, kung ang ibig sabihin ng pag-abroad mo ay kasiraan ng pamilya mo, kita ka rin naman din sa Pilipinas yan ng pagiging engineer, ay ng pagiging aircraft mechanic eh. Di ba? Malaki pa rin naman ang kita rito sa Pilipinas sa pagiging aircraft mechanic. Sigurado ako sa'yo, brother, above minimum yan. Tangina, imposible na mapapasurin ka, minimum aircraft mechanic ka. Puta, pag bumagsak yung airplano, isa ka sa mga hahabulin dun eh. Imposible naman bayaran ka ron ng barya. Putang ina naman, Brad. Tangina, na-imagine ko tuloy yung aircraft mechanic niya nagre-reklamo minimum ang sweldo. Malabo yan, brother. Hindi ka pa sasahurin ng minimum dito sa Pilipinas. Malaki pa rin naman ang sweldo mo. Pero baka nga lang mas malaki nga lang ang sweldo ng magulang mo. Pero hindi naman kasi sweldo ang pinagbabasihan para irespeto ka ng mga tao at para maging mabuting tao kay. 'Di ba? Eh tingnan mo, isipin mo kung halimbawa nagsimula ako sa kalsada nang mataba na ang utak ko pero sa kalsada ako nagsimula, would you think na hindi ako rerespetuhin ng mga tao? 'Di ba? I will still get the same level of respect. Same level of respect. Baka mas mababa nga lang ang viewers kasi tindero ako sa kalsada. Kung nagsimula ako na tindero sa kalsada, hindi niyo ako nakilala ng Dutchai Chester. Diba? Technically, bumaba lang naman ako dito eh. Isipin mo yung konsepto na kung halimbawa, nagtitinda lang talaga ako ng sinigang sa kalsada habang nag-a-advise sa mga tao. Palagay mo ba bababa respeto sa akin ng mga tao? I don't think so. Parehas pa rin yung magiging respeto. Mas konti lang ang viewers. Kasi kilala na ako bilang tindero lang sa kalsada. Ganun yung konsepto. I will have the same level of respect. Kasi yung respeto, hindi naman talaga nakadepende sa pera yan eh. Na oo, merong respetong nakadepende sa pera. Hindi natin ialis yun. Pero yung respetong ibinibigay lang ng mga tao para sa mga ordinaryong taong bayan, I will still get the same level of respect. Dalawang klase kasi respeto. Isang respeto na ibinibigay sa lahat ng tao, basta hindi mo lang sila binabastos, ganun. Tapos, isang respeto na nakukuha by achieving. Na-achieve mo yung ganong level ng respeto o na-achieve mo yung mga achievements mo kaya ka kinikilala. Ganon yung konsepto. Ngayon, I will still be an achiever sa paningin ng mga tao. Bakit? Kasi yung konsepto na oo, sige, tindero lang sa kalsada, pero yung taba ng utak nitong putang inang tindero lang sa kalsada na to, hindi biro. Yung taba ng utak na yun, pinaghirapan niya. Plus yung negosyo niya na pinipilit niyang isurvive araw-araw habang nagbibigay siya ng advices o ng mga insights sa mga tao, it will still be the same. Parehas pa rin yung concept. Tama, sir. Kaya, nagkakatalo na lang yan, brother, kung paano mo ipinipresentahan sarili mo. Kasi yun palang konsepto, eto tama. Tungkol dun sa dalawang klase ng respeto na binabanggit ko, yung respeto na basta na lang ibinibigay sa mga tao, ito madaling makuha ito. Kahit sinong tao, re-respetuhin ka kahit hindi alam ang profession mo. Yung konsepto lang na hindi ka lang binabastos, ganun. Pero itong isa pang respeto na to, makukuha mo na to galing sa mga tao, depende na lang kung paano mo ipinipresentahan sarili mo eh. Kasi, tinan mo, anong profession mo? Aircraft mechanic. Putang ina, Brad, wala nang ku-question sa'yo dyan. Wala nang ku-question sa'yo dyan. Baka hindi mo lang alam kung gaano kataas ang tingin sa'yo ng mga tao. Hindi mo lang napapansin. Kasi di ko kasi na-try, sir. Ano na? Di ko pa din na-try. Di ko pa Understood na yun. Oo, doon ka na rin naman pupunta, matatry mo rin yan eh. Diba, mag-OJT ka lang, dahil na-try mo na. Di ka nga lang bayad. Ganun. Pero para sa akin, sir, parang mas importante yung ano. Wala ka kasi masyado maingay. Oo, sige, tuloy. Parang yung sa papa ko kasi, sir, laki ako na wala akong papa kasi grade 4, since grade 4 ako, wala na siya dito, nag-abroad na siya. Until he came here, pandemic. So at least 15 years yan, di ba? So, nakita ko ngayon, parang di ko rin gusto ng ganun ruta. Kasi, di ba? Sa kalagayan, kasi iba din kasi sitwasyon ko. 1-year-old pa lang yung baby ko. Ganito. Don't get me wrong, brother. I'm not trying to convince you to go abroad. I'm not trying to convince you to stay in this country. Ang
sinasabi ko lang sa'yo, ipinapakita ko yung halaga mo sa paningin ng tao. Na kung ang hinahabol mo lang naman, parang ang dating, pin-pressure lang, nape-pressure ka sa impression ng mga tao sa'yo, kasi ang impression ng mga tao sa magulang mo, mataas na tao, meron ka na rin namang napatunayan. Yung konsepto nga lang na nag-aaral ka ngayon ng pagka-aircraft mechanic, ano ka ngayon? Estudyante, ano course? Aircraft mechanic. Pag natapos mo yung putang inang kurso na yan, putang ina parehas na rin ang tingin sa'yo ng mga tao versus sa magulang mo. Ay, natapos ko na, sir. Ayun, congratulations. Ikaw na, may lisensya ka na? Yes po. Ayun, congratulations, aircraft mechanic ka na. Nasasayangan lang kasi din ako. Hindi ba tayo nag-uusap kung mag-abroad ka o mag-i-stay ka sa Pilipinas? Ang sinasabi ko lang sa'yo, mataas na social standing mo. Kasi mekaniko ka na eroplano. In case hindi mo napansin, mekaniko ka ng eroplano at lahat ng may kinalaman sa sa eroplano, inirerespeto ng mga tao. Kasi napakabihira nyo lang sa lipunan. Ang sinasabi ko lang sa'yo, social standing mo, baka hindi mo napapansin. Na ang social standing mo, aircraft mechanic ka, inirerespeto ng mga tao. Lahat ng may kinalaman sa eroplano. Kahit nga flight steward, stewardess lang eh. Nirerespeto ng mga tao yun eh. Ano ka? Flight steward. Ano ka? Ground mechanic. Okay. May questions ako, sir. Ngayon, eto ngayon ang tanong ko sa'yo. Ano ba gusto mo? Mag-abroad o manatili sa Pilipinas? Kung mag-abroad man ako, sir, siguro dapat kasama ko sila. You will get there eventually. Pero you have to work for it. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, willing ka ba na mag-work sa abroad para sakali man, madala mo ang pamilya mo? Ngayon, kung oo ka, check mo muna sandali. Yes, sir. Check mo muna sandali yung misis mo. Gaano ka kasigurado na hindi magloloko yan? I-check mo rin ang sarili mo. Gaano ka kasigurado na hindi ka magloloko? Kasi mapupunta ka sa isang lugar na ang itsura ng mga tao, iba sa itsura dito sa Pilipinas. At ang ibig sabihin, merong posibilidad din na dahil iba ang itsura mo sa itsura nila, baka magustuhan ka rin o baka magkagustuhan kayong dalawa nung kung sino mang nasa ibang bansa. Ikaw mas prone ka doon. Ang misis mo medyo lesser kasi kakapanganak lang yan eh. Mababa ang self-esteem yan. Baka may postpartum pa yan eh. Mababa ngayon ang tingin niya sa sarili niya kasi kapapanganak niya lang. Ikaw ang isipin mo ang sarili mo. Kaya mo ba? Ngayon, iyan yung mga bagay na sasagutin mo na lang sa sarili mo. On your own. Ngayon, ito yung mga bagay na hindi ako makakapag-advise sa'yo diretso. Ang magagawa ko lang sa'yo, kaya ko lang ibigay sa'yo yung broad point of view ng isang ordinaryong taong bayan na tindero na sinigang. Yun ay bibigay ko sa'yo. Ang bibigay ko sa'yo, point of view na hindi mo napapansin kasi ikaw yan. Ano ibig sabihin? When you look at the world, you are looking at the world from your perspective. You're not looking at the world as if the world is looking at you. Baka hindi mo nakikita yon. Hindi mo nakikita yung konsepto na pag humaharap ka sa salamin, ang nakikita mo sarili mo. Pero baka hindi ka nakakapag-audit sa sarili mo. Kaya hindi mo nakikita kung gaano kataas na tao ka, hindi mo lang napapansin. Technically, mataas na tao ka na eh. You just have to put it into practice para ma-monetize mo ngayon yung pagiging mataas na tao mo. Ganun yung konsepto. Ngayon, it doesn't matter whether you are in the Philippines or you are abroad, kikita ka ng mas malaki kaysa sa kinikita ng mga ordinaryong taong bayan. So wag mo na ngayong problemahin yung status symbol o yung status quo na naabot ng magulang mo, na pakiramdam mo, pitin ka dun. Kasi hindi ka na dapat malito. Aircraft mechanic ka na at lisensyado ka na. Therefore, kahanay mo na yung mga, I will say, somewhere near nursing, somewhere near, I will say, yung sa ospital, anong tawag doon? Yung mga technician ng mga, ng mga equipments nila doon? Medtech ba yun, sir? Medtech, oo. Kahanay mo na yung mga yun eh. Nire-respeto na ng mga tao yun kasi you have an actual profession that you are outstandingly good at. Versus jack of all trades, tapos wala eksaktong matrabaho, tapos umaasa lang sa minimum. Hindi ka ganun eh. Mataas na tao ka na eh. Hindi mo lang nakikita yun. Ngayon, ang tanong mo ngayon, kung mag-abroad ka ba o mag-i-stay ka sa Pilipinas, hindi ko masasagot para sa'yo yan. That's a question that you have to ask yourself.
Ito ngayon yung mga Sige, tanong sir. na itatanong mo sa sarili mo. Ikaw ba, kaya mo ba na lumabas ng bansa, mamimiss mo pamilya mo, mamimiss mo anak mo? Kaya mo ba na yung temptation sa ibang bansa? Kaya ba ng misis mo Hindi na naman, sir. manatili rito sa Pilipinas nang wala ka sa tabi niya pansamantala? Parang imbalance talaga, sir. Pero I'll figure it out. I will figure it out paano ko Alam mo, you have to ask the i-start. right questions for you to get the right answers. You have to ask the right questions for you to get the right answers. Kasi if you're asking the wrong set of questions, tapos puro emotions lang ang pinag-uusapan natin, brother, you will get the wrong set of answers. Tapos lalong gugulo ang buhay mo pag maling mga tanong yung itinatanong mo. Kung ako, si Chester, aircraft mechanic ako, kapapanganak lang ng misis ko. Ano gagawin ko? Mag-abroad ba ako? Mag-i-stay ako sa Pilipinas? Una muna, tatanong ko muna sa sarili ko, kaya ko bang mag-abroad? Kasi malungkot dun. Pangalawa, kaya ko ba yung temptation sa abroad? Pangatlo, kaya ba ng asawa ko yung temptation dito sa Pilipinas? Ngayon, kailangan mo ngayong i-check, okay, baka may postpartum pa to, pangit pa tingin niya sa sarili niya, baka matiis ng asawa kong ako lang, kahit nasa abroad ako. Ngayon, eto pa, alin-aling bansa yung makakapagbigay ng opportunity para sa akin at sa pamilya ko para madala ko silang lahat doon at doon na kami. Kasi may mga bansa, hindi ka talaga makakapagdala talaga ng mga kamag-anak mo. Yes, sir. No, may Tas Middle East ka, hindi mo gugustuhin doon lang tumira ang pamilya mo. So Germany lang, obviously, sir. magsisimula ka muna sandali sa mga mabababa munang klase ng, It hindi takes naman mababang bansa, pero I will say, sandali lang, nakalive ako dito. Diyan ka lang, sige, go lang. Go lang. Sandali lang. it takes 8 years, sir. 8 years na Check mo experience sa ako. sarili mo. Check mo sa sarili mo. Sir. Yung mga tanong kailangan mo tanongin yung sarili mo, brother. Aling mga bansa, yung mga options mo kung sakali mo mag-abroad ka. Pero kung may postpartum ang misis mo, wag muna. Wag muna. Antay mo muna antay mo muna humupa-hupa muna 'yon. Kasi obviously mukhang hindi ka pa rin naman ready eh. E di mukhang nasagot mo na yung question mo pansamantala. Thank you, Pansamantala. sir. Kasi tingnan mo, dito sa buhay na to, halos wala namang bagay na permanente. So congratulations, you've already made up your mind. Dito ka muna sa Pilipinas, stick ka muna rito. Siguro hanggang dun sa panahon na mawala yung postpartum ng misis mo, isama mo na rin, I'm just assuming na meron siyang postpartum, isama mo na rin yung ikaw mismo hindi ka sigurado sa pag-abroad o mag-i-stay ka sa Pilipinas. And then eventually, pag nag-mature kayo parehas, you will arrive to a favorable conclusion, favorable for the both of you, kung mag-abroad ka ba o mag-i-stay ka dito sa Pilipinas, pero lahat ng bagay, brother, permanente. Sigurado Thank you, ako sir. sa'yo. Sorry. Lahat ng bagay temporary. Hindi permanente. Lahat ng bagay temporary. So yung decision mo ngayon na magstay ng Pilipinas, it will be temporary. Until parehas kayong emotionally stable, then that's the time na makakapag-desisyon kayo na hindi na tayo lalabas ng bansa, maraming pera dito, sapat ang pera na kinikita natin dito, pwede na tayong kumita ng pera dito as an aircraft mechanic ako, tapos papatayo na lang ng apartment, tapos we will live off of the rent of those apartments. Pwede yun. You can go one way. Or you can also go the other way na, okay, natikman ko na kung ano lasa ng pera dito sa Pilipinas, bitin sa atin parehas, dahil ang anak natin mag-aaral, then we have to decide na ako personal mag-abroad, I will spend a few years there, and then I will try my very best para umuwi ng Pilipinas, kunin kayo rito, dalhin kayo ron pagkatapos. Yan, Okay, pwede. sir. Pero pansamantala, lahat ng bagay, brother, pansamantala lang. Congratulations, you have now arrived to a conclusion na magstay muna sa Pilipinas kasi nasagot mo na yung tanong, kung kaya mo ba o hindi, ang sagot mo hindi mo kaya, stay ka muna rito. Okay? Thank you, sir. Okay. Follow-up question, brother. Wala na po. Okay. Ayos, maliwanag na sa'yo. Thank you, sir. Antay mo muna yung emotional stability ninyong dalawa. Tapos pwede nyong i-revisit yung decision na yan. Re-revisit niya, sigurado, imposibleng hindi. I-revisit niya, lalo na pag nabibiti na kayo sa pera. Pero you have to wait first for you both of your maturity and you also have to wait for your both emotional stability. Parehas muna kayo magantay na emotional stability at maturity ninyong dalawa.
Sige po. Trabaho ka muna Sige. rito. Pag hindi mo na gusto ang sistema, you have the option para lumabas ng bansa. Sige po. Thank you. Okay. Thank you, brother. Good night. Lakasan nyo lang ng konting boses kasi medyo maingay yung paligid. Kasi ang lakas ng ulan dito, grabe, sobra. Sige, next tayo. Kenneth Leo Villanueva. Let's go. Tingnan natin to, Akitan Kenneth Leo. Ayun lang, couldn't add guest daw. Couldn't add guest. Puta. Ano mo? Halos lahat na lang couldn't add guest. Next tayo. Guren Skanji. Yan. Okay. Guren Skanji. Let's go. Gurens, good morning. Taga saan ka? Good morning po. Good morning. Taga saan ka? Bulacan po. Bulacan. Okay. Ano tanong mo, sister? Tungkol sa ano po wala sir nang Kung naalip nakakababa. buhatan ka pa. Kasi hindi ako makapagsalita, sakit na lalamunan. Sa akin, personal lang ginagawa ko pag masakit yung lalamunan ko. Warm compress, isabay mo na pineapple juice. Sobrang effective sa akin ng pineapple juice. Kasi pagka masakit yung lalamunan mo, tapos pinabayaan mo na ilang araw yan, magiging ubot-sipon yan. Swerte ka na kung ubot-sipon, minsan lagnat pa yan. Kaya, salamat po sir sa advice. Sakit talaga. Sir, pasensya na po, hindi ako makapagsalita ng maayos. Okay lang. Ano tanong mo, sister? Yun, okay. Hindi na salita na maayos. May problema na naman ako. Ito na naman tayo. Hindi na naman gumagalaw yung comment section. Ito talaga problema ko kapag ka Facebook eh. Hindi gumagalaw yung comment section. So, kailangan nyo ngayon, wala kayong option. Kung gusto nyo pang tumuloy yung live, kasi may problema talaga tayo eh. Kung gusto nyo pang tumuloy itong live, nang hindi ko na, wala na akong makita sa comment section eh. Pwede kayo mag-request na umakyat sa live dito lang sa Itong katabi ng share button, katabi ng share, meron diyang option para makaakyat kayo sa live. So pagka wala na magtatanong, wala ngayon akong choice kundi putulin yung live kasi wala na talaga ako nakikita sa comment section eh. Walang umaangat na comment. Walang umaangat na comment. So kailangan ko ngayon sa inyo, kayo na mismo mag-request na umakyat sa live. Magagawa niyo yun kapag meron diyang option sa may bandang sa may bandang katabi ng share button. Wala na akong umakyat sa akin sa Wala na umakyat na comment section sa akin sa comment section ko eh. Ito lang talaga problema ko eh. Ito talaga problema ko. Ako nga rito. The more you accommodate them, the more likely they are. Tignan ko kung pwedeng hindi pa pala ako nakakapag-login dito sa Facebook. Hindi pa ako nakakapag-login dito sa Facebook sa kabila. Kailangan nyo mag-request na umakyat sa live. Otherwise, masyado pa kasing maaga eh. Ilang minuto? Tatanong ko sana sa inyo kung ilang minuto na tayo. Naalala ko bigla, puta, hindi pala ako makakapag Hindi ako makakapag hindi ako nakakakita ng iba pang mga comment bukod sa mga nandito na. Nag-freeze yung comment section. I-freeze ang comment section. Kung kailan sana umaakit na sana yung viewers. Oh. Kung kailan umaakit na yung viewers, ay nako, tama na talaga. Nakakainis. Nakakainis tong ganitong pakiramdam. Relive tayo? Mabibitin yung oras natin. Sayang lang eh. Relive tayo. Halika. Magla-live tayo ulit. Pilipinas, paki-share nyo nga muna sandali itong na to. Share nyo nga muna sandali itong live na to. Ito muna tong live na to muna. Share nyo muna itong live. Tapos magre-relive ako kahit mga kalahating oras lang na extra. Kasi umuulan pa naman, hindi pa rin naman ako makakaalis eh. So I would rather spend, kesa nakatanghod ako dito, walang ginagawa. Mag-ML lang naman ako pag wala akong masyadong ginagawa eh. Kesa nakatanghod ako dito walang ginagawa, mag-live na lang, tapos makipagkwentuhan na lang sa inyo. Wala na ako nakikitang bago sa comment section. So share nyo muna itong live na to. I will give you a minute para i-share itong live na to. Share nyo muna itong live. Nakikita ko ito, may update. Gumagalaw yung viewers. 130 plus yung viewers ngayon. Share nyo muna itong live na to para dumami muna sandali yung makakita nito sa umaga. Tapos, yung magre-relive ako, after ng relive,
Within Relive, kukuha ulit ako ng mga bagong viewers. Bagong viewers, bagong set of questions galing sa mga tao. Share muna ng live. Share muna ng live. Let's go. 4:20, ayan, okay na, 4:28. Magla-live na uli ako ng panibago. Kita-kits tayo doon sa bagong live. Lipat tayo. Dito pa rin, sa Facebook pa din.